Una sa lahat, lalaking nag-amok sa jeep, nakipagsuntukan sa dalawang senior citizen sa Muntinlupa. Pagkatapos niyan, ang suspect abay nang habol pa ng isa pang jeep. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Mary Grace Piatos at ang sheriff na sinuntok noon ni Nooy Davao Mayor Sara Duterte nakalista bilang testigo sa impeachment trial. Welta na Malacanang sa sunod-sunod na patutsada ni Senator Alan Peter Cayetano, puro na lamang daw intriga. Viral na screenshot ng umunoy chat ng dalawang batang gunman sa Tacloban City, bine-verify na ngayong hawak ng mga otoridad ang gadgets ng mga salarin. Lalaking kakagraduate lamang sa Davao de Oro, binaril. Bagyong Gardo, nasa loob na po ng Philippine Area of Responsibility. At Chris Aquino, very supportive sa tambalang Riza May at Bimbi. Nilista ng prosekusyon bilang testigo nila sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Pati po ang sheriff na sinuntok ng Nooy Davao City Mayor, pinatetestigo na rin. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Mary Grace Piatos, ang kontrobersyal na pangalan na isa sa mga tumanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, pinatetestigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ng bise. Base yan sa pre-trial brief ng prosekusyon. Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. 2024 nang lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos sa House Committee hearing sa confidential funds ng bise. Kasama niya sa mga tumanggap ng confi funds sina Xiaomi Ocho, Kokoy Villamin, Milky Sequoia at marami pang iba. Pero sabi ng Philippine Statistics Authority, wala silang anumang records. Kung sakali, malaking tulong daw para madiin si VP Sara kung maisasamang testigo si Mary Grace Piatos. You remember that one of the findings of the Committee on Good Government and Public Accountability is the recipients are fictitious personalities, no? So, possible to dwell on that. Wala naman daw implikasyon sa depensa ang testigo ni Mary Grace Piatos. Parati namin sinasabi, once they're presented, they will be subjected to cross-examination on our part. Kasama rin sa mga pinatetestigo para sa confi funds ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez, security officers ng bise na sina Colonel Raymond Lachica, Dennis Nolasco at ilang opisyal ng DepEd at OVP. Pati na ang mga naging spokesperson ng bise na sina Attorney Reynold Monsayak at Michael Powa. Nasa witness list din ng prosekusyon si Sheriff Abe Andres. Siya yung sinapak ni VP Sara sa isang demolition sa Davao City noong 2011. Patutunayan daw ni Andres ang umano'y tendency na maging marahas at bayolente ni VP Sara. Gagamitin yan sa Article 4 o yung pagtatangka ni VP Sara sa buhay ng pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, natapos na ngayong araw ang pre-trial conference at pagmamarka sa mga ebidensya pero hindi na umabot ang desisyon ng impeachment court sa hiling ng prosekusyon na buksan ang BIR box. Hindi rin ito namarkahan. Laman ng selyadong box ang tax records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Mans Carpio. Ayon sa prosekusyon, malaking bagay na malabas ang tax records ni VP Sara kahit pa bago siya maging bise. Pero belta ng depensa, limitado lang ang umano'y impeachable offense ni Duterte sa panahong siya ang Vice President. Kaya po ang posisyon namin is everything else before 2022 ay hindi po dapat maging topic or subject ng impeachment na ito. Pero ayon sa House Prosecutors, kailangan ang mga dokumento bago pa man maging bise si VP Sara gaya ng SALN para may point of comparison sa paglago ng kanyang yaman. Sa SALN, you will not be able to determine the net worth, the asset, if there is correct or truthful disclosure
if you don't see the baseline. Sa susunod na linggo, inaasahang ilalabas ang pre-trial order. Lalamanin nito ang mga opisyal na testigo, ebidensya at schedule ng paglilitis kay VP Sara na mag-uumpisa na sa July 6. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kinukumpirma pa ng mga otoridad kung legit ba ang kumakalat na umunoy messages ng dalawang menor de edad na gunman sa Tacloban shooting. Lumalabas na may tinarget talaga sila nung sila ay nagpaputok. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 singer April Cuesta. Tinawag ni Interior Secretary Junvic Rimulya na first recorded mass shooting sa Pilipinas ang walang habas na pamamaril ng dalawang menor de edad sa Tacloban, Leyte. 3 ang nasawi habang 20 ang nasugatan. Base sa inisyal na investigasyon, lumalabas umanong may hinahanap na target ang 14 anyos na si alias Nash at ang 15 anyos na si alias Rod. Hindi pa makumpirma sa ngayon kung isa sa mga biktima ang umano'y target. Base doon sa isang witness, pagdating nila dito sa dulo ng koridor, ito si age 15, ito yung nag-verify kung nandoon yung target nila. However, negative daw doon yung hinahanap nila, bumalik. So, para silang nag-tactical movement papunta doon sa whole stretch ng koridor. At basta-basta na lang pumutok doon sa window. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo si alias Rod alinsunod sa batas, habang si alias Nash exempted muna sa ilalim ng intervention program. Dinala ang dalawa sa Regional Rehabilitation for Youth sa Tanawan, Leyte. Nakipag-ugnayan na ang Tacloban Police sa Western Visayas Anti-Crime Unit para masuri naman ang gadget ng mga sospek. Hindi pa kumpirmadong galing nga sa mga sospek ang ilang screenshots na kumakalat na umano'y usapan ng mga sospek. Muli namang binanggit ni Rimulya na kinakailangan ng amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Lalo na raw kung babasehan ang inisyal na investigasyon ay mas maraming naiputok na bala ngunit absuelto sa batas. I think the age is not important, but cognizance and intent are the most important factors. In this case, yung 14 years old, alam niya na hindi siya matcha-charge. Kaya siya ang pumutok ng marami. Siya ang nakabaril ng marami. And, ayon sa batas, malilibre siya sa ginawa niya. So there must be change. Bukod sa mas komprehensibong juvenile justice law, inirekomenda rin ni Rimulya ang pag-revisit sa Implementing Rules and Regulation ng Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Yun nangyari sa Tacloban is nobody's fault except the children's, except the 14-year-old and the 15-year-old, and the owners and registered operator of the firearms. Wala naman may gusto mangyari yan. Hindi pwede sisihin ng pulis kasi andodong kami sa labas. Sa ngayon kasi, hindi nakasaad sa IRR ng batas na may pananagutan ng may-ari ng baril oras na magamit ito sa krimen. Dapat daw ay may malinaw na responsibilidad at pananagutan ang may-ari ng baril. I believe, dapat kung may baril ka, naka-lock and key at ikaw ang sole responsible person basta nakalisensya sa iyo yung baril din. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang ilang sugatan sa shooting. Meron ding nasa ICU. Oras na magbalik eskwela ang 3 paaralan dito sa Tacloban, isa sa ilalim naman sa orientation ng mga guro kung paano hawakan at gabayan ang mga estudyante sa kanilang pagbalik eskwela. Giit naman ng palasyo, hindi dapat ipagwalang bahala ang nangyari, lalo't mga estudyante ang kasali. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Hindi po siguro nararapat na isantabi o isabaling hindi pansinin ang mga ganitong pangyayari. So, iniuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5.
Umalagang palasyo sa mga birada ni Senator Alan Peter Cayetano sa Marcos administration at sa pamilya Aquino. Sa kanyang Facebook Live, pinatutsadahan ni Cayetano ang apo ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Kiko Aquino D. Siyempong tumapat yan sa death anniversary ni Pinoy. Matatandang reklamo ni D sa ombudsman si Senator Alan at iba pa kaugnay sa pagtakas ng puganting si Senator Bato de la Rosa. Ang palasyo naman, ginit na puro intriga na lamang si Cayetano. Just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko D. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Di ba? So don't get instructions from the administration. Mapapanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito, hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. Inawat naman ni People's Television or PTV General Manager Lino Cayetano ang kuya niyang senador. Sa Instagram post ni Lino, sinabi niyang tama na Alan. Nagsuri din siya sa pamilya Aquino. Dinawit ni dating Congressman Mike Defensor ang misis ni NBI Chief Melvin Matibag sa flood control scandal. Ayon kay Defensor, may koneksyon umano sa katiwalian sa flood control project sa San Pedro, Laguna ang asawa ni Matibag na si Laguna 1st District Congresswoman Ann Matibag. Git ng dating kongresista, dapat daw itong unahing imbestigahan ng NBI. Pumalag naman si Matibag sa akusasyon. Hawan pa niya kay Defensor, magsampa ng kaso kung may malinaw na ebidensya. Siniwalat yan ng dating kongresista kasunod po ng qualified human trafficking case na sinampa laban sa kanya ng NBI. Ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigahan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control. Dito po sa NBI, puro mga professional, bawal po ang bobo at tara dito sa NBI. Nireklamo ng cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes IV, sina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Kaugnay po yan ang sinagawang pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal noong June 4. Git ni Trillanes, hindi otorisado ang nangyaring hearing. Yan ay matapos dineklarang bakante ng Gatchalian Block ang lahat ng committee chairmanships noong June 3. Damay din sa asunto ang mga umunoy bagman ni dating Congressman Zaldico. Sila ang nagdiin kay Trillanes na nakatanggap umano ng mali-malitang pera para sa investigasyon ng ICC sa War on Drugs. Nireklamo na noon ni Trillanes ang mga bagman nang unang beses siyang nadawit o dinawit ng mga ito sa kickback scheme. Ang nature po ng cyber libel is bawat okasyon mo na sinasabi yung kasinungalingan na yon ay one count. Okay? Ngayon na it's up to the judge kung i-consolidate nila ito, pero multiple counts na yung ginawa nila. Magsasampa ng 44 na kasong tax evasion ang BIR laban sa mga dating opisyal ng DPWH na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sila mga binansagang Bulacan Group of Contractors o yung BGC Boys. Naging matunog ang kanilang pangalan dahil sa pagkakadawit sa mga maanomalyang flood control projects sa Bulacan. Ayon sa BIR, aabot sa higit 1.68 billion pesos ang kanilang tax liabilities. Natuklasan ding may malalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga dineklara nilang kita at ng kanilang aktwal na gastusin at mga ari-arian. Dalawang bagyo ang binabantayan ng Pag-asa. Nakapasok na kanina ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo. Pero wala yan magiging epekto sa atin. Habang ngayong gabi lamang ay tuloy ng nakalabas ng PAR ang bagyong Francisco. Pero nagpapaulan pa rin ito sa Batanes at sa Babuyan Islands. Ayon sa Metra, bukas nilalabas ng PAR ang kakapasok lamang na bagyong Gardo. Habagat ang patuloy na magpapaulan. Maulan na umaga pa lamang bukas sa Mimaropa, Zambales, Bataan, Western Visayas at sa Bicol Region. Bubuhos din ang ulan sa tanghali o hapon sa Calabarzon, Central at Northern Luzon, pati na sa halos buong Kabisayan at ilang bahagi ng Mindanao. Dito naman sa Metro Manila, umaga pa lamang may tsansa na pong umulan. Posibleng maulit sa hapon at sa gabi.
Ayon pa sa Metra, may posibleng mabuo na naman na low pressure area sa malayong silangan ng Visayas. Babantayan po natin ang mga yan. Showbiz tonight na tayo. Sinentensyahan ng 1 taong pagkakakulong at ipapadeport ang Brazilian fan na ng stalk kay BTS Jungkook. Ayon sa report, 133 times nag-doorbell ang Brazilian fan sa bahay ni Jungkook sa South Korea. Nag-iwan din daw ito ng mga letter sa pintuan ni Jungkook. 22 times daw bumisita at tumatambay pa raw ang stalker sa labas ng bahay ni Jungkook. December last year nang maaresto ang naturang Brazilian. May chikan pa tayo later kaya dyan lang kayo. Susunod, lalaking kakagraduate lamang biglang binaril sa gitna ng kalsada. At back-to-back na lindol sa Venezuela, pumatay ng higit 100. Halos 1,000 na rin ang mga sugatan. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagbugbugan sa loob ng jeep ang lalaking yan at 2 senior citizens sa Alabgan, Muntinlupa. Natigil ang mga suntukan nang makakuha ng pamalo ang isa sa mga seniors. Dito na tumakbo palabas ng jeep ang nag-amok na lalaki, pero isa pang jeep ang nakuha ng hinahabol siya. Ito ka, ala ka, oh. Ayan na, polis, oh. Ayan na, polis. Oh. Nag-iiyakan at nagsisigawan na ang mga pasahero ng mga jeep. Sa huli, na-arresto rin ang suspect na gumamit daw ng solvent. Maharap siya sa reklamong physical injuries. Binugbog na tinangkapang barilin ng grupo ng mga lalaki ang isang binatilyo sa Cebu City. Habang sa Davao de Oro, sugatan ng isang kakagraduate lamang na college student matapos barilin pagkatapos ng ceremony. Yan iba pa sa Frontline Report ni John Alawa. Sapu sa CCTV ang grupo ng mga kabataang ito sa Cebu City na tila nakipagpatentero sa mga sasakyan para tumawid ng kalsada. Sa isa pang kuha ng video, tumawid ulit sila sa may Center Island. May binugbog sila sa tapat ng isang gate, sabay sibat. Di na nakita sa video pero tinutukan umano ng baril ng 20 anyos sa lalaking si alias Rocky, ang 14 anyos sa biktimang si alias James. Pumalya raw ang baril ng kalabitan nito ni Rocky, kaya hinampas na lang niya ang ulo ng biktima gamit ang baril. Nang magpulasa ng grupo, naglakad palayo ang sugatang si James. Kalaunan, sumaklulo sa kanya ang mga health worker ng barangay. Ayon sa nanay ng biktima, nadamay lang daw si James. May mga nakaalitan umano ang mga kaibigan niya dahil sa basketball. Nauli naman ng mga pulis ang 3 sa 15 binatilyong sangkot sa pambubugbog. Pinatawad sila ng nanay ng biktima at ginawa na lang witness para madakip ang suspect na si Rocky na labas-masok na pala sa kulungan. Sa Pantukan, Davao de Oro, napahagulgol ang babaeng yan dahil duguan sa kalsada ang kanyang anak na lalaki. Binaril habang pasakay sana sa kanilang minivan. Kakaalis lang ng pamilya mula sa graduation ceremony kung saan nagtapos ang biktima ng kursong education. Pero ang masayang okasyon ng pamilya, nauwi sa pananambang. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima habang nanatiling palaisipan ang motibo sa pamamaril. Patuloy pang tinutugis ang gunman. Nagkalat ang floor wax sa loob ng classroom na ito sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Gulo-gulo rin ang mga gamit sa loob ng silid. Grupo ng mga minor de edad daw ang may kagagawan niyan. Base sa investigasyon, umakyat ng puno ang mga kabataan at dumaan sa kisame ng gusali. Dito na nila inisa-isa ang mga silid sa paaralan. Hinihinalang pagnanakaw ang motibo sa panluloob, pero wala namang nawalang pera o gamit mula sa mga niransak na silid. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas!
Sugatan ng isang dating journalist matapos barilin sa Masbate City. Ayon sa pulisya, pauwi na sa kanyang bahay galing inuman ang biktimang si Edarlito Doremon nitong Lunes. Pero binaril daw siya ng riding in tandem. Tinamaan siya sa kaliwang hita. Nagpapagaling na po siya sa ospital. Posibleng may kinalaman daw ang krimen sa dati niyang trabaho. Sa Burauen, Leyte naman, sa pool sa CCTV ang pamamaril ng riding in tandem sa nagmamaneho ng e-bike na yan. Nakatakbo pa ang biktima pero sinundan pa siya ng suspect. Tinamaan sa hita ang biktima. Nagpapagaling na rin siya sa ospital. Tinutuntun na po ang riding in tandem. Sa Frontline News Abroad, umakyat na sa 164 ang patay habang halos 1,000 na ang sugatan sa magkakasunod na lindol sa Venezuela. Nasa pulpa sa video ang pagguho ng isang gusali sa kasagsagan ng lindol. Hindi rin nakaligtas sa lindol ang airport na yan kung saan gumuho ang kisame. Agad ding nagsilikas ang mga pasahero. Daw nang imanig ang 7.2 magnitude na lindol. Wala pang 1 minuto ay sinundan na ito kagad ng 7.5 magnitude earthquake. Nangangamba namang tataas pa ang nasabing death toll. Sa ngayon, wala pa namang naiulat na Pilipinong nasawi o sugatan sa Venezuela ayon sa ating embahada roon. Susunod, Chris Aquino, boto kay Riza May Dizon para kay Bimbi. At sa ating pabaong pampa-good night, buti pa ang robot, may kadate. Ikaw kaya, Johnny? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Future daughter-in-law na ang tingin ni Chris Aquino kay Dabarkad's Riza May Dizon. Mag-kiss ka sa future mother-in-law mo. Ang laki ng ginanda mo. Wow! Lalo pag malapitan po, no? I think dahil may nagpapaganda sa'yo. Surpresang bumisita si Chris sa Eat Bulaga kung saan guest host ang anak niyang si Bimbi. Ni-request pa ni Chris kay Riza na ibeso siya as future mother-in-law. Kinilig ang Dabarkads at napuno ng tuksuhan ng studio para kina Bim at Riza na dating nagkasama sa MMFF entry na My Little Bossings. Inintriga rin pati ang damit ni Bimbi na may letter R. Ako ang wardrobe niya. So, nung nakita ko, ay, may letter R. Binili ko ka. Good luck sa daughter-in-law mo, ha? Oo. Agad-agad. Hi, Riza May Aquino. Ganda mo, Aquino. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, buti pang robot, may kadate. Ikaw? Bakit kinatawa? Wala, eto, atake, naku. Pero Bok, eto ha, kinaliwan niya ng mga netizens. Iyan po ang babae at lalaking humanoid. Ba't di sila magkasabay? Magkasunod silang naglalakad at tumatawid sa kalsada sa China. Na para bang nag-i-stroll. Tingin ng ibang netizens, naku, para namang may LQ ang dalawang yan. Diba? Kahit wala silang puso, meron silang kapiling. Wow! Kahit malabig ang gabi, nag-iinit ang kanilang mga pyesa. Wow! Ang dami entry ni Sir Ed. Pero alam mo, tingin ko talaga LQ yun. Paglopat, wala na. huwag na asahan. Wala na. Maglaba ka na lang. Tingin ko nga LQ yun, Sir Ed eh. Kasi iniiwan ng lalaki yung babaeng robot. Tapos, nung nagtampo na yung babae, Ano siya lamang naman yung lalaki ng iwan ng babae? Kanina, Nakapada yung isa? Ha? Naka-skirt, naka-mini skirt, tsaka crop top. Sa panahon ngayon, hindi mo naman Oo. ako. Kasi nga sabi mo kanina ba nag-iinit sila, so crop top tsaka skirt yung babae. Oh.
Hindi ko napansin yun. Wow! Kasi, goodbye na tayo. Walang. Tawa ko. Saka natuwa kay Bindi. Oo, sir. Wow! Alay mo. Wow. Okay. Yan po, 30 minutong pag-imay sa malagang headlines. Banta at diskusyon pa sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami inyong kapatid sa Banta sa Public Service. Hanggang bukas po, mga kapatid. Ako po si Johnny Alipon. At sa ngalan po ng ating partner na si Menos Baños, ako po si Ed Lingao. Walang iwanan sa Frontline Tonight.